Hello mga momshies! Maraming nagtatanong sa akin ng, Mommy Chris, paano ba ang gagawin ko? Nakapag-file naman ako na ka-receive naman ako nung tax return receipt confirmation or nung confirmation email, pero nakalimutan kong mag-save nung form or nung tax return na final ko. So, bago natin yan sagutin, ito po muna si Mommy Chris. Sa mga contents ko dito ay tungkol sa BIR ng mga online sellers and small business owners at paano maging seller dito sa TikTok and sa Orange app. Kung gusto nyo po ng mga ganitong contents, i-follow nyo lang. Paano nga ba ang gagawin kung sakaling hindi ka nakapag-save nung na-file mo na form? Kasi di ba doon sa EBIR form, may kiniklik tayo doon na save. So, kung na-click mo yung save na yon at pinuntahan mo ulit yung EBIR form mo or kung ano yung ginamit mong computer at nandun pa rin yung EBIR form mo, i-click mo lang ulit yung form na iyong na-file. Example natin is yung 1701Q version 2018. Pag kinlik mo yon at makikita mo doon sa ilalim na meron dong form na nakasave. Ayan, kung sakali na-click mo yung save ha. And then, pag-click mo nun, ma-open mo siya at makakapag-print ka ngayon or makakapag-save ngayon ng PDF file nung iyong tax return na na-file. So, ganito yung mangyayari. Ayan, pag-open mo ng iyong form, hanapin mo lang example yung ating 1701Q sa same computer ha na ginamit mo. Ayan, 1701Q version 2018. Ayan, wait lang po. Ayan. And then may kita mo sa ilalim yung mga na-file mo. Ayan o, may return period siya, anong year yung final mo, and anong quarter. Ayan. So, kung same computer ka nag-open, makikita mo ito kung na-click mo yung save doon sa form. So, example, lang hinahanap natin yung first quarter, 2025. Click mo lang po yan, and then meron dito sa ilalim na view. Ayan. Mag-open ulit yung form na na-file mo. Ayan. So, dito, sa inyo, since na-submit nyo na siya, makikita nyo na lang dito is print. Kasi ito, yung example natin, sample ko lang naman kasi to kaya available pa yung validate and save. Pero sa inyo, ang makikita nyo na lang dyan is yung print. Yan na lang yung makiklik nyo if na-submit nyo na yan. And then, click nyo lang po yung print. Yan, makakapag-print ka na. Pero paano kung wala ka namang printer, gusto mo lang i-save as PDF file. So, dito sa print, and then, click mo lang yung print, and then, dito sa printer or destination, ang i-click nyo is save as PDF file. Or, Microsoft Print to PDF. Yan, yung piliin nyo. And then, pag kinlik mo ngayon itong print, hindi siya mapiprint, kundi masisave siya as PDF. Ayan. So, ngayon, ang sinisave natin is yung first page. Ang pagsisave kasi nito ay per page po. Hindi po siya nasisave ng dalawa agad. So, lagay mo lang dyan, 1701Q, first quarter, 2025, first page. And then, click mo lang po yung save. And then, punta naman tayo ngayon doon sa second page. Ayan, nasa second page ka na, gawin mo lang ulit yung file, then print, Microsoft to print to PDF or save to PDF. And then, click mo lang yung print para ma-save mo naman yung second page. Ganun lang po yung gagawin natin if ever na na-file mo siya at na-save mo siya at available pa rin yung computer, same computer na ginamit mo. Paano naman ngayon kung hindi mo na-click yung save? O kaya naman ay hindi mo computer yung ginamit mo, nakihiram ka lang, o kaya naman nagrenta ka lang ng computer, or pumunta ka doon sa BIR, pinahiram ka ng computer nila, pero hindi ka nakapag-save nung form. So, ang gagawin natin, mag-open ka ulit ng EBIR form, and dahil sa hindi same computer yung ginamit mo, mag-fill up tayo ulit. Then, fill up nyo lang po ulit. And then, ilagay mo lang yung same information na nilagay mo doon sa hindi mo na i-save or wala kang copy. Ang gagawin lang natin dito, ito lang yung i-click mo dyan, validate, save, print. Hanggang doon lang. Huwag mo nang i-click
yung submit final copy. Kasi nga nakapag-submit ka na niyan. Ang goal lang natin ngayon ay makapag-save nung PDF file or magkaroon ka ng copy nung na-file mo. So, ayan, hopefully makatulong sa inyo to para meron kayong naitatabi na PDF and printed copy ng inyong mga forms. Importante ito kasi ito ay tinatabi up to 5 years. Dapat po ay may mga copy tayo nung ating naifa-file. Hindi lang basta yung confirmation o kaya naman yung screenshot lang nung submit successful yung natatabi mo. Dapat mismong form ay may copy ka na up to 5 years kung kailan ka nag-file ng iyong tax return. So, yun lang mga momsies. Kung meron kayong question, suggestion, correction, i-comment nyo lang po dyan. Or kung gusto nyo po ng assistance, click nyo lang po yung link natin sa baba. So, yun lang mga momsies. Bye-bye!